At tayo po'y patuloy na sa oras nito. Tayo pinadako na sa pakikinig ng banal na salita. Sa oras nito, mga minamahal, ihanda po ating mga Biblia, ballpen at papel upang isulat po natin mga bersikulo na ating mapakinggan sa pangaral ngayon. Kaya atin na pong ibibigay ang pagkataon sa ating beloved preacher, Dino Cuevas. Amen. Even praise the Lord, ka Bishop Boss, at Reverend Brother Alvin, praise the Lord. O may namahal, tayo po'y tumayo, praise the Lord. Manalangin tayo, praise the Lord. O pagpalama, magkapagrihan sa langit sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa oras nito, mahal Panginoon, kami nagpapasalamat o Diyos, mahal Panginoon. Kami tinipon mo, Diyos, patuloy mo kayong pinagsamahan. Sa araw na ito, mahal Panginoon Jesus, salamat o Diyos. Sa iyong mga magpupuri, mahal Panginoon, patuloy mo, Diyos, hallelujah. Kumikilos ka sa aming kagilitnan, mahal Panginoon mula pa sa MC, sa Major Full Songs, sa Songs, sa buhay ng patutuo, mahal Panginoon sa mga kapatiran o Diyos, sa mga pagawitan, sa mga likwari, salamat sa iyong dahil na presensya o Diyos, bisan sa pagbibigay, labaw sa Panginoon sa kalawasan, sa araw nito Diyos, ang pag-aralan namin o Diyos, sa banang salita, mahal Panginoon, punawa mo, bawat sa amin o Diyos, hindi mo paglingkod, mahal Panginoon, tulungan mo po ako Diyos, wala akong magawa kung wala ka, mahal Panginoon, ikaw mga tagadong kaalaman, mahal Panginoon Jesus, hallelujah, ikaw Diyos, hallelujah, mga bigas, mahal Panginoon sa aking malabi, sa dapat yung bigasin, mahal Panginoon. Pagpalain mo, God, sa oras ng ito, sama-sama po sila sa way, lahat magawa ng kaway. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ato na sa tanan. At pagbati, pinakataas na pagdaig, pagsimba, pagyukbo nga tulaman sa ato kalang doon butang na Dios o gado no po sa atong tinawag ginagalang mal pastor Will Distad Almeida sa paganom sa atong siyang pastor Lina Almeida o dito magalimtang pag-alala sa mga gintong minamahal iniwan may pagtuturo sa ating mga mother sa mga beloved children sa atong mga beloved co-workers sa atong mga preachers, mga elders, sa atong mga instrumentalists, mga beloved choirs, sa atong mga live webcast. Magandang tanghali po na higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Say praise the Lord. Malakas ng palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ito po mga kapatid ay bagong taon at happy ba kayo? Happy New Year lahat. Sana minamahal happy tayo kasi nalampasan natin minamahal yung 2021 at tapos natin minamahal nandito na po tayo sa taon ng 2022. Say praise the Lord. Kaya minamahal dapat tayo magsaya dahil kung walang mahal Panginoon siguro mga kapatid hindi tayo makaabot sa ganitong panahon. Kasi alam natin mga kapatid, yung mga iba, mga dati, ang mabigat ng minamahal mga problema, mga lubhang karamdaman. Pero ngayon, masaya tayo dahil ang Panginoon na sa atin, palagi siyang tumutulong sa atin. Binigyan tayo ng kalakasan ng mahal Panginoon. Say praise the Lord. Nandito po tayo mga kapatid magtagal. Nandito po tayo sa pag-aral ng salita ng mahal Panginoon. Ang ating pong pag-aralan ngayon, yung tinatawag ng ipaglaban natin ang ating pananampalataya. So doon na po yung binamahal dalawa ni Shell. Yung tayuan natin ang ating pananampalataya. So mamili po tayo kung saan tayo tatayo. Ipaglaban natin ating pananampalataya, dito tayo tumayo o dito tayo tumayo sa kinatawag ng tayuan natin ang ating pananampalataya. Say praise the Lord. Kaya mga kapatid,
Sabi ng Biblia, kailangan natin ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Kayong iba, yung sa ibang wala nakasumpong sa buong katotohanan, tumatayo din sa kanilang pananampalataya. Pero wala silang gawa, wala silang aksyon. Kaya dito sa atin, ang ating pananampalataya, ating ginagamit. Say praise the Lord. So, basahin natin sa Hebreo, chapter 11, verse 23, at sa 24, Amen. Praise the support Lord. atong verse, Colossians chapter 1, verse 13. Amen. Praise the Lord. From the book of Hebreo, chapter 11, verse 23 to verse 24. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of the Pharaoh's daughter. From the book of Colossians, chapter 1, verse 13. Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Amen. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 11, talata 23 hanggang 24. Sa pananampalataya ng pinanganak si Moises, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila takot sa utos ng hari. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya yung tatawaging anak na anak ng babae ni Faraon. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kabanata 1, talatay 13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Amen. Say praise the Lord. God bless you po sa ating mga kapatid. God bless you po sa pagkabasa ng panansalita. Mahal Panginoon, ang Diyos po magpala. At binamahal, sa ating paksa, sabi ni Moses, si Moses, siya'y pinanganak ng isang Hebro. Ang lahi niya Hebro. Si Moses ay gibuntis pa sa kanyang ina. Doon na nagkaroon ng malaking trials. Bakit? Ang sabi ni Paraon, lahat ng mga ipanganak, kung siya'y lalaki, kailangan hindi siya buhayin. Patayin siya. Pag babae, buhay. Yun ang order binamahal ni Haring Paraon. Kaya, ang ina ni Moses, natakot, alam niya, ang kanyang binubuntis, lalaki. Ang ginawa, mga kapatid, sa kanyang ina, pagpanganak, nagtago sila. Dahil lahat ng mga laki, mga bibi na tao, nga mga lalaki, pinapatay ni Paraon. Dahil alam ni Paraon, may bata nga matao, nga matalino. Alam ni Paraon yan. Kaya si Paraon, dili gusto si Paraon, aalis siya sa pwesto. Kaya ang ginawa ni Paraon,
para manatili siya. Kaya alam ni Paraon, may hula na, narinig na niya, nga may galing sa Hebro, nga mutayo, nga puno ng kaalaman. Kaya, gipigilan ni Paraon, lahat mga laki, patayin yan. Kaya si Moses ay natao na. Si Moses, alam natin ang istoryan. Mahirap ang dinaanan ni Moses. Si Moses ay bibi pa. Pinaanod si Moses, sinakay yung basket. Alam mo yung basket? Pinaanod sa suba. Doon sa kabila, yung anak ni Paraon, 2 prinsesa, nagligo sila. Tapos si Moses nagpautaw-utaw. Tapos nakita sa 2 prinsesa. Kinuha ilang bata. Tapos tiningnan nila, umiiyak si Moses. Ang sabi ng prinsesa, parang hindi mapatay sa kailang ilang tatay ang kinilang ilang anak. Say praise the Lord. Kinuha nila ang bibi, dinadala sa palasyo sa kilang ama. Natuwa din si Paraon. Pero ang order ni Paraon, sino man makakita ng bata ng lalaki, patayin niyo lang. Kaya mga kapatid, itong paksa ang ating pag-aralan. Dito natin makita ang Panginoon. Say praise the Lord. Pag ang Panginoon, siyang kumikilos, walang bisang kinsa makapigil sa Kanya. Batas ni Paraon, lahat patayin. Pero dito natin nakikita, mga kapatid, pag dumating si Moses, hindi siya pinatay dahil pagkakita nila, hinipo ng mahal Panginoon ang kanilang puso. Sila'y gumagawa ng paraan upang iligtas nila ang buhay ni Moses. Ang sabi nila, ang kinin natin, ating anak yan. Parang hindi patayin sa ating ama. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kaya walang nangyari. Dahil ang Panginoon, siya ang kumikilos. Walang nangyari. Walang kibo si Paraon. Dahil si Paraon, hinipo din ng mahal Panginoon. Sinagop din ni Paraon si Moses. Ang sabi ni Paraon, ang kinin natin, ating anak yan. Say praise the Lord. Inalagaan nila si Paraon, minamahal. Kaya si Paraon, ang sabi ni Paraon, pag lumaki itong bata, ito ang kapalit sa akin. Say praise the Lord. Tingnan nyo, ang kapamaraanan ng mahal Panginoon. Pag ang tao ay mananampalataya sa mahal Panginoon at tumiwala ka sa mahal Panginoon, ang Panginoon, pag siya ang gumagawa, walang makapigil. Kahit sino man, kahit matalino man, hindi makapigil. Pag ang Panginoon na, amen. Kaya nagmalamposon si Moses. Kaya, habang si Moses malaki na,
ang sabi sa kanyang ama, ikaw ang kapalit sa akin. Narinig ni Moses ang sabi ni Moses, tinanggihan niya ang alok sa kanya. Kaya mga kapatid, isipin natin. Sa sanlibutan, ang tao, palaging hinahangad ng tao, maging asinso, maging mayaman, yun ang hinahangad natin. Say praise the Lord. Yun ang nasa puso natin. Gusto natin maging mayaman tayo sa buong mundo. Gusto natin maging mayaman tayo para hindi tayo maghirap, kaya gumagawa tayong paraan para mahaon tayo sa kahirapan. Pero si Moses, hindi na siya maghirap. Kundi, sa simpleng paagi na lang, ang sabi ni Paraon, ikaw ang halili sa akin. Pero tinanggihan ni Moses, ang sabi ni Moses, ipaglaban ko ang aking pagkahibro. Hindi siya tumatangkilik. Tinanggihan niya. Alam ni Moses bakit tinanggihan ni Moses? Dahil hindi si Moses, gusto ni Moses nga maging siya palagi sa mga Hebro, hindi siya sa mga Eptuhanon. Dahil alam ni Moses, ang mga ugali sa mga Eptuhanon, walang takot sa mahal Panginoon. Ang nasa kanilang isip, palaging gumagawa ng kasalanan. Wala silang takot sa mahal Panginoon. Hindi sila sumamba sa mahal Panginoon. Kaya tinanggihan ni Moses kahit maging mayaman siya sa Egypto, hindi niya inaksip. Say praise the Lord. Bakit? Mas gipili ni Moses maghirap siya basta laman ang Panginoon nasa kanya. Kay kung nakas sa kasiyahan, nakas mayaman ka, pero kung wala nimo ang Panginoon, sino ang liligtas sa iyo? Sino ang sumaklulo sa iyo? Kahit maghirap ka, apan kung ang Panginoon nandyan, mapalad ka. Dahil ang Panginoon ang kasama mo, kahit kailan dumating man ang katakot-takot, hindi ka matakot dahil alam mo ang Panginoon, ililigtas ka. Say praise the Lord. Malakas na palakpak sa mahal Panginoon. Alam ni Moses, sino ang Panginoon niya? Kaya tinanggihan niya. Basahin natin. Binasa natin sa Colossians chapter 13, verse 13, ang sabi ni Moses. Kaya alam ni Moses ang Panginoon. Ang Panginoon nga nasa kanya, nga nag-ingat sa kanya, nagligtas sa kanya sa kamay ni Paraon. Alam ni Moses nga ang Panginoon nasa kanya, kaya ng Panginoon sa kanyang magpayaman sa kanya. Basta lang, hindi siya maging mayaman galing sa mga Eptuhanon. Gusto niya, maging mayaman siya kanang galing sa mahal Panginoon. Say praise the Lord. Kaya may minamahal sa ating sa ating support nga verse, ang sabi na sa ingon diri, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Alam ni Moses ang Panginoon nga nagligtas sa kanya dahil ang pananampalataya ni Moses, kahit bibi pa siya, iniligtas na siya ng Panginoon.
hanggang lumaki siya. Alam niya po ni Moses, kasama pa rin niya ang Panginoon. Say praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating mahal Panginoon. Kaya minamahal, bakit pinag-aralan natin ito? Hindi natin alam ang pangyayari ng taon 2022. Say praise the Lord. Dahil ang ating mga mata mubo ang atong pananaw kung si Bisaya pa. Di makaabot sa layo. Di na to makita dito sa unahan unsay panghitabo. Pero ang ating mahal Panginoon, kahit hindi pa natin nakita ang mahal Panginoon, siyang ang nakakikita sa unahan. Say praise the Lord. Malakas na palakpak. Kagabi, yung pinsan ko, sa amin, yung barangay captain noon sa amin, kamag-anak namin. Yung pinsan ko tumawag kagabi. Ang sabi niya, Kuya, totoo pa lang sinasabi mo? Ang sabi ko, bakit? Siya, Kuya, si auntie nag-meeting sa barangay. Kaya ang sabi daw sa mayor, lahat daw mga vaccinated, pumunta daw sa lungsod. Dahil palitan na daw yung vaccine card namin. Mag-release na daw ng bagong vaccine card nga, may code number na. Ang sabi ko sa kanya, bakit? Anong nangyari? Di ba may vaccine card na kayo? Yun siya, wala na daw visa, Kuya. Kaya wala daw code number. Yung daw bago, Kuya, yung mga full vaccinated, may code number na yan. Kaya, ang sabi niya, Kuya, pumunta ba kami? Ang sabi ko, di ba? Nagsabi ko sa inyo. Ngayon, nangyari na. Takot na kayo. Ang sabi niya, Kuya, hindi may pumunta. Nako, kahit hindi mo pumunta yan, kasi nakarecord na mo sa computer. Say, praise the Lord. Kaya minamahal sa ating mga kapatiran dito, yung may vaccine na yan, kung nabaksina na kayo, hindi pa mo full vaccine, huwag na kayong pabaksin. Gamitin niyo ang inyong pananampalataya sa mahal Panginoon. Dahil alam natin ang Diyos natin ay buhay. Hindi tayo pababayaan ng mahal Panginoon. Basahin natin. 2 Timothy chapter 1 verse 9, Hebrews chapter 11 verse 7. Amen, praise the Lord. From the book of 2 Timothy chapter 1 verse 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. And from the book of Hebrews chapter 11 verse 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Amen. Ikalawang Timoteo, Kabanata 1, Talatay 9. Na siyang sa atin ay nagligtas
at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating magawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Dito po sa aklat ng Hebreo, mga Hebreo Kabanata 11, talata 7. Sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Dala ng banal na takot ay nakanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Amen. Say praise the Lord. Minamahal, maliwanag po ang sabi ng Bible. Sa ating nabasa sa talata, nang siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal ng pagkatawag. Kaya tinawag tayo ng Panginoon. Ang pagkatawag ng Panginoon sa atin, banal din. Say praise the Lord. Sagrado din ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Ang sabi ng Biblia, siyang nagligtas sa atin. Tinawag tayo ng Panginoon. Iniligtas na tayo ng Panginoon sa kadiliman. Iniligtas na tayo ng Panginoon sa mga salot, sa mga karamdaman, sa mga bisyo. Inalis ng Panginoon. Kaya, ang buhay natin ngayon, nakikita natin, noon masama tayo sa harapan ng Panginoon. Noon ang mga buhay natin, walang kakwinta-kwinta, salot ng lipunan. Pero ngayon, binigyan tayo ng Panginoon pagkataon. Binago ng Panginoon ang ating mga buhay. Anong layunin ng Panginoon? Para purihin natin siya. Para sampahin natin siya. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa atin. Kaya noon, wala tayong kagalakan. Kaya pag mag-New Year na, ang iba sa atin, mangako, magbagong buhay na. Pero pagkalipas ng taon, pagkalipas ng araw, bumalik naman din. Kahit walang kwentang pangako. Ngayon, ang pangako natin noon, nakaabot, nadinig ng Panginoon. Kaya nakita ng Panginoon ang ating mga puso. Gusto na tayong lumaya sa kasalanan. Gusto na tayong magbagong buhay para paglingkuran natin ang ating Panginoon. Kaya binigyan tayo. Kaya ngayon, naging tunay na tayo ng Kristiyano. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kaya gamitin natin ang ating pananampalataya sa mahal Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Iligtas tayo sa anumang sakunang kapahamakan. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Say praise the Lord. Walang makatalo sa ating Panginoon. Kaya, ang sabi ng Biblia sa Hebrews, ang sabi niya, si Noe, ang Panginoon nakita si Noe sa kanyang pananampalataya. Naunawaan sa Diyos si Noah dahil habang dito pa si Noah sa lupa, ang sa isip ni Noah, hindi katulad ngayon, ang sa isip sa sanlibutan, gumagawa ng kasalanan. Ang isip ni Noah iba din. Ang isip ni Noah, palagi nasa mahal Panginoon. Sumusunod ng kalooban ng Panginoon. Gumagawa ng mabuti. Kaya ang mahal Panginoon nalulugod sa kanya. Dahil sa nakita
ng Panginoon sa buhay ni Noah, nga si Noah na sa kanyang puso ang takot na sa kanya. Siyang tinatawag ng matarong ng tao sa harapan ng Panginoon. Dahil si Noah, kanyang buhay niya, hindi niya inalay sa sanlibutan, kundi ang buhay niya, ibinigay niya sa mahal Panginoon. Kaya nalulugod ang Panginoon. Say praise the Lord. Ngayon, bagong taon na din. Say praise the Lord. Kumusta na ang buhay natin? Nagbago na ba tayo? Baka ang taon lang nagbabago. Ang buhay natin hindi pa nagbago. Pag uli sa bahay natin, mamumura pa tayo. Pag uli natin sa bahay, ano pang ginagawa natin? Hindi makalugod-lugod ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin. 2021, marami kang pagkukulang. Pero hanggang dyan, ngayong bagong taon, magsikap ka na. Dahil ang araw ng Panginoon, malapit na siya. Bumabalik. Kaya nakita ng Panginoon ang ating kapaguran. Say praise the Lord. Kung mayroon mang naiwan sa buhay natin, iiyak natin sa mahal Panginoon. Iiyak natin. Manghingi tayong tulong sa mahal Panginoon dahil ang Panginoon natin, siyang Panginoon. Ang puso ng Panginoon hindi sama ng puso ng tao. Ang Panginoon puno-puno ng pag-ibig. Say praise the Lord. Magbagong buhay na tayo. Dahil bagong taon na yan. Say praise the Lord. Yung buhay natin, parang paisi-isi lang. Parang normal lang. Kaya minamahal, ito, may kapatiran tayo. Ang sabi niya sa akin, Brad, kahit hindi ako makapagpupuri sa mahal Panginoon, kahit hindi ako sumasamba, dahil cover naman tayo sa prayer ng ating mahal na pastor. Kahit pa daw bisan di daw magpuri, walang problema. Kay cover na daw ta sa prayer sa ating mahal na pastor. Tama ba yun? Wala kang mabasa dito. Say praise the Lord. Hindi tayo mag-umbinto ng ating umbinto. Kung gusto natin makaabot tayo sa langit, huwag kayong mag-umbinto. Ang sundin natin ang nakasulat dito. Ang nakasulat dito, sundin natin. Magsikap tayo. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Walang nakasulat dito, aasa tayo sa kapwa tayong tao. Kundi, ang sabi ng Biblia, magsikap bawat isa. Hindi natin pwede ang kaligtasan natin iasa sa kapwa natin. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kundi lahat tayo magsikap para
maangkin natin ang buhay na walang hanggan. Say praise the Lord! Tingnan natin kung ano ang makaligtas sa tao. Basahin natin. Ezekiel chapter 14 verse 14 at Daniel chapter 12 verse 1. Maghanda ang ating manunugtog. Amen. Praise the Lord. From the book of Ezekiel, chapter 14, verse 14. Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own soul by their righteousness, saith the Lord. And from the book of Daniel, chapter 12, verse 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. At that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in a book. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 14, talatay 14. Bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Dito po sa aklat ng Daniel, Kabanata 12, talatay 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumayo sa ikabubuti ng mga anak na iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakapasulat sa aklat. Amen. Praise the Lord! Malakas na palakpak sa ating mahal Panginoon. Oh, ano? Ano makaligtas sa atin? Ano makaligtas sa atin? Yung tatlong tao nakasulat sa Biblia. Si Daniel, ingon dire, si Noah, si Job. Paano daw sila naligtas? Naligtas sila ang kanilang kaluluwa dahil sa kanilang katwiran. Kung wala tayong katwiran, hindi tayo maliligtas. Maliwanag ang sa Biblia. Kung hindi ka gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon, paano ka iligtas ng Panginoon? Say praise the Lord. Say praise the Lord. Ang makaligtas sa atin ang ating mga gawa. Hindi makaligtas sa atin ang ating katagalan. Walang nakasulat doon sa Biblia. Walang nakasulat dito. Ang iligtas ng Panginoon, yung matagal na sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Ang maliwanag ang nakasulat dito, ang iligtas ng Panginoon, yon sa kanyang buhay, diyan ang katwiran. Pero kung wala kang katwiran sa buhay mo, hindi ka ililigtas ng Panginoon. At hindi ka makaakyat doon sa langit. Maliwanag sa Biblia. Kaya, habang may hininga pa tayo, habang may buhay pa tayo, gawin natin ang ibinigay ng Panginoon, gampanan natin. Tayo'y tinawag ng Panginoon. Tayo lahat dito, tinawag ng Panginoon. Gampanin nyo ang kanyang
pagkatawag sa inyo, may layunin ang Panginoon. Bakit tayo tinawag Panginoon? Ang layunin ng Panginoon, bakit tayo tinawag? Para tayo sumasamba sa Kanya palagi. Para tayo dumadalokan palagi sa banalang gawain ng mahal Panginoon. At sundin ang Kanyang kautusan, sundin ang Kanyang kalooban. Magpupuri palagi sa mahal Panginoon. Hindi pwede tayo magtapol-tapol sa paglilingkod sa mahal Panginoon, sa pagpupuri sa mahal Panginoon. Dahil ang nakasulat sa Biblia, maliwanag ang sabi dito. Maliligtas lang ang tao kung siya'y gumaganap sa kalooban ng Panginoon at sa kanyang katuwiran ng mahal Panginoon at sa kanya-kanya ang banalang presensya ng Panginoon, ang Santong Espiritu ng Panginoon, kung sa kanya tiyak na bagay, langit ang tunguhan mo. Pero kung wala, mga kapatid, paano makakilos ang Panginoon? Hindi siya makakilos. Ang sabi binamar sa last nga talata sa Daniel, ang sabi ng Biblia sa uling panahon, before mabot ang katakot-takot ng panahon, binigyan tayo ng Panginoon ng prinsiping may tapang, mag-aral sa buong katotohanan, habang di pa mga kapatid dumating ang katakot-takot na sa ating bansa. Mga kapatid, ang ating mahal pastor, nandito na, tinuruan na tayo. Kaya kung mga kapatid, gawin natin ang pangaral ng mahal pastor. Sundin natin ang pangaral ng mahal pastor. Ang sabi dito sa huling talata, sino ang iligtas ng Panginoon? Sino bibigyan ng Panginoon ng putong ng buhay na walang hanggan? Kundi siya lang ang doon nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Pero kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka kaakyat doon sa langit. Kaya mga kapatid, habang tayo'y magpupuri sa mahal Panginoon, hindi pa huli ang panahon. Binigyan pa tayo ng Panginoon ng araw para tayo magsisi, para tayo magbago, para tayo, hallelujah! Tumiwala tayo sa mahal Panginoon. Lalapit tayo sa mahal Panginoon. Ang Panginoon handa siyang tutulong sa atin. Kahit hindi mo kaya. Ang sabi ng iba, Brad, ang hirap maglingkod sa mahal Panginoon. Mga kapatid, hirap maglingkod sa mahal Panginoon kung magpapansing-pansing tayo sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Pero kung magsikap ka, tutulungan kang ng mahal Panginoon. Ang presensya ng Panginoon nasasama sa atin, palagi na ipadama sa ating mga puso. Magkalak tayo pag ang presensya ng Panginoon kung nasa ating mga puso. Pero mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa ating pinabasa, ninguling mga panahon, kailangan, hallelujah, binigyan tayo. Ang sabi ng Biblia, binigyan ng Panginoon ng taong mangaral na walang takot. Para ano? Parang tao ng Panginoon, hindi ka matutulog, kundi magising ka sa katotohanan. Parang ngayon, umpisahan mo na ang katuwiran. Umpisahan mo na ang kalooban ng Panginoon. Ganapin mo na ang kalooban ng Panginoon. Kung mga kapatid, kung gusto kang makabot sa kanya ng Panginoon, makabot ka sa kalulatian ng Panginoon, ngayon, umpisahan mo na. Itaas ang kamay mo. Tumawag ka sa mga Panginoon habang magpupuri tayo. Hallelujah. Sabihin mo sa kanya, mahal Panginoon, tulungan mo ako. Sa taonang ito, hindi ko kaya kung wala ka. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon, Hari ng Hari, Panginoon ng Panginoon. Bigyan mo kong tapang sa aking paglilingkod. Gawin ko ang kalooban mo upang kita'y aking mapalulugdan. Hallelujah.
mag-awit tayo. Jesus, kailangan kita. Mga kapatid, Kailangan ko ang pag-ibig mo. magsikap tayo sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon. Kabangan mo Huwag kayong bibitaw. Ang Panginoon handa siya sa lahat ng panahon. Handa siya sa ating tumutulong. upang ako Ang kamay ng Panginoon, handa siya. Paghawakan ka niya. Jesus, kailangan Hallelujah! kita. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to Jesus! Hallelujah! Ang pag-ibig mo, Jesus. May namahal, habang tayo mag-awit, ang sabi ng Biblia, kung hindi natin kaya, kaya ng Panginoon. Dahil siyang Diyos ng maunawain at mahabagin at Diyos ng pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y labis sa'yo. Minamahal, hallelujah. Ang Panginoon nasa ating kalagitnaan. Ang puso ko Alam ng Panginoon, at hallelujah. mag-ikot sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin ko. Linisin mo, gamitin mo, ayon Sa sa nais mo. Minamahal, habang nakataas ang ating mga kamay, ang mangusap tayo sa mahal Panginoon. Kausapin mo ang mahal Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, mahal Panginoon, tulungan mo po ako, mahal Panginoon, sa aking paglingkod sa iyo. Mahal Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Habang ako nandito pa sa lupa, mahal Panginoon, kailangan kita. Kailangan ko ang tulong mo. Sa lahat ng araw, mahal Panginoon, kita ang kailangan sa buhay ko. Kaya kung wala ka, wala kami magagawa. Hallelujah! Oh, Jesus, alam mo ang pangalan. Hallelujah!
sabi at sa panahon ng yaong tayo binigyan ng Panginoon ng prinsipe upang siya'y tigpamahala sa kabutihan, sa kabayan ng Panginoon, para yung mga anak ng Panginoon, sila ay gumagawa ng kabutihan. Kaya binigyan tayo ng prinsipe nga walang takot, ihayag ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ang sabi nito, sino ang ililigtas ng Panginoon? Sa huling araw, yung mga tao lamang nagpabilin sa kanilang katapatan at kanilang buhay, nakasulat sa aklat ng buhay. Sinong masumpungan nga nakasulat sa aklat ng buhay? Pero ang hindi masumpungan, yung sabi ng Biblia, hindi sila mabigyan ng biyaya ng Panginoon. Hindi sila makatanggap ng kaligtasan. Mga kapatid, habang nandito ang matamis ng presensya ng Panginoon, ang Panginoon nasa ating kalagitnaan. Hallelujah! Itaas natin ang ating mga kamay. Manalangin tayo at kausapin natin ang ating mahal Panginoon. Alam natin, mga kapatid, ang Diyos lamang ang may kakayahan dito sa mundo. Hallelujah! Manalangin po tayo. O pagpala ang mga makapangyarihan sa langit, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na itong mahal Panginoon, nandito ang iyong mga anak, nagtipon-tipon, nagsamba sa iyong dakilang pangalan. Mahal Panginoon, hallelujah, hinihiling namin, mahal Panginoon, sa iyo. Noong 2022, mahal Panginoon, tulungan mo po kami. Paghawakan mo kami. Iligtas mo kami sa anumang mga sakuna. Mahal Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. Mahal Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Mahal Panginoon, parapatin mo kami sa lahat ng panahon. Ang imong Santong Espiritu, mahal Panginoon, aming hinihiling manatili sa aming buhay hanggang sa pagbabalik mo. Ang kasiyahan, ang kagalakan na sa aming puso pag ang imong mataas na presensya, mahal Panginoon, palagi namin matanggap. Mahal Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran dito ngayon, mahal Panginoon, alam mo kanilang pananampalataya. Mahal Panginoon, palakasin mo ang ilang pananampalataya. Ikaw lamang, mahal Panginoon, ang nakikita sa dulo. Hindi namin alam, mahal Panginoon, kaya sa iyo lamang kami tumitiwala, mahal Panginoon, kay ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos, aming tagapagligtas. Mahal Panginoon, tulungan mo lahat mga kapatiran dito. Mahal Panginoon, hallelujah, ibalik mo, mahal Panginoon, ang kanilang pag-ibig sa iyo. Ibalik mo, mahal Panginoon, kanilang kainitan sa paglilingkod sa iyo. Punin mo sila, mahal Panginoon, sa iyong Santong Espiritu. Ibalik mo, mahal Panginoon, kanilang kasiyahan, kagalakan sa kanilang paglilingkod. Hallelujah. Mahal Panginoon, hallelujah, sa iyong pagpabalik, hallelujah, makikita mo, mahal Panginoon, ang dyan, hallelujah, ang katuwiran, bawat isa sa amin, mahal Panginoon. Hallelujah, pag-ingatan mo kami hanggang sa magbalik mo, mahal Panginoon. Walang usap, mahal Panginoon, malaga sa amin, kundi lahat
nandito, hallelujah, ang mahal Panginoon, lahat, hallelujah, makatanggap ng biyaya, buhay na walang hanggan, mahal Panginoon. Hallelujah, doon kami, hallelujah, makasama mo sa piling mo, mahal Panginoon, at pagpalain mo sila, mahal Panginoon, sa physical, financial, material, at higit sa spiritual, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, patuloy natin mga kapatid, hallelujah, itaas ang ating, hallelujah, mga kamay, ang ating mga kaliwang kamay, ating ipading sa ating mga may karamdaman, ating sawayin ang lahat. Alam natin sa ating mga puso, kung ano nakasagabal, hallelujah, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hallelujah, sabay-sabay po tayo. O pagpala ang makapangyarihan sa langit sa pangalan ang pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mahal Panginoon, at sa oras na ito, aming gamitin ang imong makapangyarihang pangalan at aming sinasaway lahat na magawa ng kaaway, mapanghina, pagduduha, mga discouragement, balatian, leukemia, arthritis, diabetes, ulcer, tumor, bato sa kidney, virus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Mga kabugno, cast out in the name of Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, victory in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y tumayo, mga kapatid, tayo po'y tumalon 3 bisis. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ang kinin natin ang tagumpay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Say praise the Lord. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus. So mga kapatid, hindi na po tayo magtagal. At andito na po tayo sa ibang bahagi sa ating mga announcement. Ibibigay ko po pagkataon sa ating live preacher brother Roger Olveros. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Dino Cuevas, sa banal na salita na pinagdinala para sa sa ating paglilingkod mga para sa ating ikaliligtas mga minamahal. Bago ang lahat mga minamahal, tayo tutuloy sa ating mga announcement. Kukuha muna tayo ng special love offering at ito'y panalangin ating beloved preacher Roger Sarukam. Magambo sa special po rin. Hallelujah. Langit doon mga man sa pangalan ni Jesus na pag-ampo sa magiging kalang ng mahal Pastor Wood Estradal. Mahal Panginoon, pagpalain mo mahal Panginoon lahat ng mga kapatiran, mahal Panginoon sila mga trabaho, negosyo, hanap buhay sa araw-araw, mahal Panginoon. Bigyan mo ng espesyal na panalangin, mahal Panginoon, para makahatag sila sa espesyal love o biring karagdagan sa among panggastuhan, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, hiniling namin, mahal Panginoon, buksan mo ang rungawan sa langit o ibuhos mo ang mga pagpapala, wala ng silid, kalalagyan. Siksik-liglig at umaapaw. Pagpalain mo, mahal Panginoon, ang physical, financial, higit sa lahat sa espiritual na pagpapala kanya magampo. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Roger Sarukam. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Bago tayo tuloy-tuloy mga minamahal, ako muna ay nagpapaabot ng isang pagpadagdakila, pagpupuri, pagpapasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobling paggalang po sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God at the whole Almeida family. At pag-alaala po sa mga ginuturot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ng kanyang mga turo, mga minamahal palagi na sa ating mga puso, mga minamahal, at sa ating mga live webcast viewer, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating beloved preachers, beloved preacher Dino Cuevas, sa kanyang pamilya, at sa ating mga kapatiran na mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ay tuloy-tuloy na sa ating mga announcement mga minamahal. Ang ating banal na gawain, balik na tayo sa normal mga minamahal. Ang ating midweek service sa araw ng Miyerkules. Mag-umpisa po tayo na alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi mga minamahal. At ang ating Friday service, ibalik na natin sa normal mga minamahal. Alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At ang ating
Sunday service mga minamahal, alas 10 ng umaga, katulad kanina, hanggang alas 3 ng hapon mga minamahal. Iyan po ang ating schedule of services dito sa Dako ng Tala, Lumbangan mga minamahal. At ang ating Facebook page mga minamahal, JMCIM Zamboanga, Western Mindanao live stream mga minamahal. At ang YouTube channel natin mga minamahal, JMCIM Zamboanga. Sa ang ating Jesus Miracle Hour mga minamahal, subaybayan ninyo mga minamahal, gabi-gabi po. 7 p.m. to 8 p.m. mga minamahal, mapapanood natin, i-share ninyo mga minamahal, panoorin niyo, i-share niyo sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak, para sila man may kakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Iyan po ang ating mga schedule mga minamahal, at sa ating gawain sa Dako ng Alayala, kayong malapit doon mga minamahal, pwede ring dumalo doon mga minamahal. Isang linggo sa isang beses lang mga minamahal, tuwing linggo lang, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan po ang schedule of services sa Dako ng Ayala mga minamahal. Ayan po ang banal na gawain natin sa Dako ng Ayala. Kung gusto pong maaga mga minamahal, kayo yung malapit doon na po kayo dumalo para hindi na kayo mapalayo mga minamahal. Sa ating mga bilabid na makapatiran mga minamahal, pwede kayong dumalo doon mga yung malapit doon para hindi kayo mapapalayo na. At ang ating announcement dagdag mga minamahal, sino man yung gusto pang tumulong para sa ating kakaunlad ng ating banal na gawain mga minamahal, makita man nyo yung sa harapan natin. Hindi pa natin natapos mga minamahal. Naglilikom pa tayo mga minamahal para lalaki yung ating pondo para pagbili natin, pagpagawa natin mga minamahal, diretso-diretso mga minamahal, hindi yung utay-utay. Dahil pag mayroon nga tayong naipon hanggang 10 sako lang mga minamahal, pag kinabukasan, wala namang trabaho. Kaya inipon-ipon muna mga minamahal para lumaki na, para pagpabili nating materyales, isang trabahoan mga minamahal, hindi tayo lugi mga minamahal. Kaya kung gusto nyong tumulong, kahit isang sako, mga minamahal ng semento, mga minamahal, lumapit lang kayo sa ating information, mga minamahal. Huwag kayong mahiya. Kahit isang sako, 10 sako, 5 sako, huwag kayong mahiya lumapit. Kahit isang sako lang mga minamahal. Nadinig ninyo, yung mga bilabid kapatirang iba, nagbigay ng marami, ngunit inyo isa lang. Huwag nyo ikahiya. Dahil lahat pantay-pantay mga minamahal sa paningin ng Diyos. Basta galing sa puso yung pagbibigay mo mga minamahal. Yung isang sako na yan, bawat isa bawat pamilya mga kumakapagbigay, marami yan pag naipon natin. Kaya yun ang ating ipa-improve dito mga minamahal sa ating pulpito mga minamahal, sa ating pulpito hanggang dyan mga minamahal. Kaya ipag-pray natin, kung wala man tayong maibigay dahil sa kawalan, manalangin tayo sa malapay ni Jesus na bigyan kayo ng pagpapala para maitulong ninyo sa ika-improve ng ating bahay-sambahan dito sa Dako ng Tala mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Wala tayong dagdag na announcement sa ating beloved preacher. Wala na po mga minamahal. Hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. We love you in the Lord, but there's Jesus love you more mga minamahal. Tayong lahat ay tumayo mga minamahal para sa ating closing prayer. Para sa ating closing prayer mga minamahal. Kung yung gusto magpalihans mamaya, lapit lang kayo mga minamahal. Yung gusto magpa-counsel mga minamahal, pwede kayo lumapit sa ating preachers area mga minamahal. Mga minamahal, sa lahat ng mga kapatiran na yung nabaksinan mga minamahal, pwede kayong lumapit po sa ating beloved preacher Dino sa pagkatapos ng gawain mga may para sa counseling. Kung gusto ninyo mga minamahal, iyan lang po pinapaabot mga minamahal sa ating preachers area mga minamahal. Sa lahat po mga minamahal, pwede kayong lumapit mga minamahal para sa counseling mga minamahal. Kaya mga minamahal, lahat tayo tumayo mga minamahal para sa ating closing prayer at ipanalangin ating beloved preacher Richard Helasio. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Roger Oliveros. Inamahan tayo po ay sama-samang manalangin para po sa ating closing prayer. Oh, hallelujah, hallelujah. O po dakilang magpala namin Diyos sa mga banal na sa langit. Ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Sa pangunang pa rin panalangin namin pong ginagalang pinamahal na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, aming pinakamamahal na Palisus. Kami po ay nagpapasalamat sa taong 2021 na kami iyong pinatagumpayan. Alin sa iyong dakilang barilag ng pangalan. At sa taong 2021 pinakamamahal na Palisus, in the year 2022, we open our new books, minamahal na Palisus, the next chapter of our lives. Kaya aming
pinakamamahal na Jesus sa tao ito. Kami yung sabahan, gabayan, patnubayan at higit sa panghawakan niyo kami pinakamamahal hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya sa hapong ito, kami po'y taos-pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa matagumpay na iyong mananagawain sa dakong ito. Maraming salamat o Diyos sa iyong matamis at banal na presensya na kumilos sa aming kalagitnaan mula po sa umpisa hanggang sa mga oras na ito. Hanggang huli, hallelujah, praise the Lord. At lalo higit sa lahat, ang iyong banal na salita na aming napakinggan na ito po'y nagpapatatag at nagpapalakas sa iyong panampalataya sa iyo at sa iyong pansamantalang paghihiwalay. Pag-ingatan niyo pong bawat isa sa amin saan man sulok ng mundo. Ang pinakamamahal na Jesus, ihatid niyo kami na matiwasay at ilayo sa pamakan sa mga sakuna at disgrasya at ihatid niyo kami muli sa iyong sunod na panalagawain upang muli kayo magsasama-sama at magkakaisa upang muli ka na purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito pang isang panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Richard Halasio.